A blessed good day mga kanyubi. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create a PowerPoint morph transition technique, just like what you see. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, before tayo mag-start, ito yung pictures na gagamitin natin doon sa ating presentation using the morph transition technique. Okay, so first pictures, we have Jose Rizal, Andres Bonifacio, and Emilio Aguinaldo. So open na natin ang ating mga PowerPoint. So in this presentation, ready ko na ang 4 na slide para sa gagamitin natin. So the first slide is our main attraction or main cover natin. Second slide, naglagay na ako. Dito natin ilalagay si Jose Rizal. Third slide kay Andres Bonifacio. And fourth slide kay Emilio Aguinaldo. So kung mapapansin nyo, nilagyan ko na siya ng mga information para mas mapabilis ang ating paggawa. Okay, so ito ay in-insert ko lang ang text box dito. Nag-insert lang ako ng text box using the insert menu text box. Tapos nilagay ko lang siya and nilagay ko na ngayon, tinype ko na yung information nila. Then ni-resize ko lang siya. I think this is 36, no? Then naka-bold yung pangalan, then size 36 at malaki masyado ang 36, size 28 yan. So ganyan lang siya. Then nilagay ko lang dyan at inassign. So pwede nyo ilipat kung dito sa kabila or dito sa kabila kung gusto nyo. So as in this presentation, gagamitin ko lang muna siya sa information niya dito sa right. Then under kay Bonifacio and Emilio Aguinaldo, doon siya sa left naman. Okay, so start na natin umpisahan. So una, gagawin nyo is mag-insert tayo ng shape na rectangle dito sa gitna. So dito natin ilalagay yung mga image nila, yung mga pictures. Okay, pag kontento na kayo dyan kalaki, duplicate nyo lang siya or copy and paste. Then lagay tayo ng 3 litrato or press Ctrl D to duplicate. And ayan. Then after that, i-click nyo sila lahat, select nyo, then right click, i-group natin siya. Then after that, punta tayo sa shape format, align natin siya, align center and align middle. Okay? Then balik natin siya, i-ungroup natin siya ulit. The next step natin gagawin is lalagyan na natin ng image itong 3. Mamaya na natin itutuloy itong image na ito. Lagay muna natin yung image nila rito. So right click nyo lang, click nyo lang yung insert pictures, then this device, then hanapin nyo lang kung saan nyo siya na-save, and this presentation nasa desktop. So hanapin natin si Jose Rizal, then insert, at ito na yung nilabasan niya. Okay, so yung designer natin, i-cut lang muna natin yan. Then after that, i-crop lang natin siya at ilalagay lang natin kung ano lang yung kakasya niya dyan. So example, this one. So masyadong maluwag pa, pwede pa natin i-adjust hanggang dyan. So i-crop natin siya ulit. Let's say abutin hanggang dyan. Then track natin. So pwede na yan or sige pa. Okay, so adjust natin ulit. And ayan, siguro okay na yan. Then lagay natin sa dulo, approve na natin, i-adjust natin ulit, crop natin yung dito sa side ng konti, and voila. Okay, so okay na tayo dyan, kontento na tayo sa kanya.
Next, punta tayo kay Andres Bonifacio. Same process, insert. Click natin yung image, this device or picture this device. Select natin sa desktop, Andres Bonifacio. And i-adjust natin siya. Let's say this one. Palakihin lang natin. Close natin yung ano na yan, designer. And i-crop natin siya. Tanggalin natin dito. Yan, para masagad. And adjust natin, palakihin natin siya hanggang dumating dun sa dulo. And adjust natin yung image. Then let's crop it. And okay. So kulang pa rin ang pag-crop natin. So adjust lang natin siya hanggang pumasok siguro. Let's say yan, kulang pa rin, no? Adjust na lang natin ulit. Dito tayo kukuha sa kabila. So adjust nyo lang siya hanggang sa makapasok ang text nyo, or if you're contented kung saan ang gusto nyo, doon lang kayo mag-add. Next is the last part ay kay Emilio Aguinaldo. Same process, insert pictures in this device, then desktop. Hanapin natin si Emilio Aguinaldo. Then after that, i-crop natin siya. Close natin tong si designer. Click natin yun, crop. Then sagad natin dito. And let's say yan. Then crop. Pwede nyo naman i-adjust mamaya, gaya nyan. Sobra siya. Adjust natin ng konti. Nasobrahan naman. Crop natin ulit. Let's say hanggang dito sa flag to. Then, okay. So, yan ang ating image. So, mayroon tayo sa slide 2, slide 3, slide 4. The next step natin, i-duplicate natin ang each slide, no? Para mamaya sa gagawin natin. So, ito yung duplicate natin. Unahin natin si Rizal. Then, balik tayo sa slide 1. Copy natin yung rectangle na ginawa natin. Then, punta tayo ulit dun sa dinuplicate natin and paste natin yung image, yung rectangle. Then, after that, ang gagawin nyo lang, click nyo lang dito sa labas ng rectangle or dito sa labas ng slide natin. Then, right-click nyo and select the format background. Then, after that, select nyo yung rectangle na nilagay natin and i-transparent natin siya. Adjust natin ang transparency hanggang sa makita nyo lang yung loob ng image. Then, after that, i-click nyo lang yung image. Dapat makapasok ang itsura ni Jose Rizal o ng image ng ating sample image doon sa loob ng rectangle. Then, after that, kung kontento ka na dyan, double click mo, i-crop natin siya. Dapat makapasok doon sa rectangle na yon ang ating crop. Then after that, click natin ulit ang crop para matanggal. Kung mapapansin nyo, tanggal na yung ating shape natin, ay katumbas na doon sa rectangle. Next, copy natin ito or i-cut natin. Dalhin natin dito sa front at i-paste natin dyan. Then, ilagay natin dito. Then, after that, in the format picture, i-click nyo lang itong fill and line. Then, no fill lang. Punta tayo sa line. Lagyan natin ng solid line ng white. Then, after that, i-adjust natin ito into, I think, 3 para mas mabilis. Para mayroon siyang outline. Then, after that, right-click nyo yung image, send to back natin. Then, click natin tong isang rectangle and delete. Now, balik tayo sa fourth slide, no? Then, duplicate natin siya ulit at punta tayo doon sa last slide na mayroon tayong rectangle. Then, i-cut natin siya at ilipat natin dito. Then, i-adjust natin. Same process. Paliitan nyo lang ang picture.
i-adjust nyo lang siya, and after that, double click, make it sure naka-select yung ating image dahil nga nakaganyan siya. So picture format, i-crop natin, i-adjust natin siya para makapasok yung ating image doon sa rectangle, then crop natin siya ulit. Mayroon pang lampas sa baba, so crop natin pa siya, and we will make it sure na pumasok lahat. And after that, let's remove the rectangle and cut the image. Balik tayo dun sa harap and sa slide 1 and i-paste natin itong nilagay natin. Same process na ginawa natin dito sa unang image natin, lagyan natin siya ng outline. So ang line natin will be solid line. Then select the white color and change the width into 3 points. Okay, then enter. Then after nyan, right click, send to back. Then click nyo ulit yung rectangle and i-delete nyo na. Third ay si Emilio Aguinaldo. So duplicate the slide, same process. Kopyahin natin itong, cut natin ang rectangle at i-paste natin siya dito. Then after that, adjust the image na kung saan papasok doon sa ating rectangle. Then picture format, crop, at ika-crop na natin siya para makapasok doon sa ating rectangle. Okay, and andyan, let's see. Hindi pa siya pasok, mayroon pang konti, and ayun, and crop. Okay, so tanggalin natin siya and cut the image, paste doon sa front page, sa first page natin na ginawa, and adjust natin ulit, close natin yung all text. Under the format picture, palitan natin yung lines to solid lines ng white at saka 3 points siya. Then press enter. So next step natin is right click ang image, send to back. Then select nyo yung rectangle and i-delete nyo na. Then after that, lahat ng may image na dinuplicate natin, select nyo lang siya and delete the slide para maiwan itong slide 2, slide 3, and slide 4. Now, balik tayo sa slide 1. Dito sa That's it, mga labas, sana meron palitan na natin siya ng background. Okay, so mapapansin nyo na sa format background ako. Then palitan ko siya ng color and let's say black para makikita natin yung outline na ginawa natin sa mga pictures. And after that, maglalagay ako ng mga pangalan nila kung sino sila. So insert natin another shape and rectangle. So maglalagay ako dito ng name. Okay, then after that, palitan ko ng kulay. So let's say eyedropper, iparehas ko dito. Okay, then after that, ang solid outline niya, lagyan ko rin siya ng white outline, and I think 3 points pa rin dito para makita natin ang ganda niya. Then punta tayo sa insert, then text box, select the text box and i-click nyo itong box, then type the name of this one, Jose Rizal. Then adjust natin yung font into, I think this will be 28 or 32. Ayan. Okay, so yan na siya, and medyo maliwanag sa white. Palitan natin yung color ng text and let's say black. Okay, and i-bold natin siya. Okay, next natin, duplicate itong rectangle na maliit, Control D or just copy and paste.
Tapos lagay naman natin siya dito and palitan natin ito si Andres Bonifacio. Okay? Then palitan natin yung kulay. Eyedropper. So dapat malapit din siya sa kulay niya. And tingnan nga natin. So malayo pa rin. Hindi pa rin maganda. And palitan natin ulit. Let's say this one. Yan. Then after that, palitan natin yung text color into white dahil naka-dark color tayo. Ayan. So medyo match dito sa image niya. Then duplicate natin ulit. Dali natin dito and palitan natin si name with Emilio Aguinaldo. Okay? Then palitan natin yung color niya. The fill color, eyedropper. So magma-match doon. Let's say itong brown. Let's say naka black and white siya. Palitan natin siya ulit. And eyedropper, let's say this one. Yan. Okay, so kung mapapansin nyo, nag-match ang kulay niya dito sa mga image natin. And yan yung gagamitin natin. Now, i-highlight natin silang lahat. Isi-center natin. Right-click, group the image. Then, balik tayo sa I think picture format or shape format. Under the shape format, select the align center, and align middle. So, para pantay-pantay. Then, after that, right-click, ungroup lang natin siya. Okay. So, next step, punta tayo dito sa slide number 2. Kukulayan natin itong background dito. Okay. So, fill color natin. Eyedropper, kulayan natin siya. Dapat mag-match doon. Gaya niyan para mas magandang tingnan at presentation. Slide number 3, eyedropper ulit. Doon sa format background and kulayan natin siya. Okay, then after that, palitan natin yung text into white. Yan, para basang-basa. And sa slide number 4, format background, eyedropper, and let's say brown. Then highlight natin siya and color it white. Okay, then after that, close the picture format and slide number 4, slide number 3, slide number 2, and slide number 1. So ito yung ating slide ngayon. Kung gusto niyo pang lagyan ng title dito, nasa sa inyo na yan. Mas maganda nga siya. Ang importante, yung process, alam nyo na. So, next step ay i-connect na natin itong mga ito sa bawat isa. So, click nyo itong picture nyo sa Rizal, press Ctrl K para lumabas ang hyperlink natin. So, shortcut key nya yon. So, itong image na to, pag kinlik to, saan mapupunta? Sa slide number 2. So, i-click nyo yung slide number 2. At ito yung pupuntahan niya. Then, click OK. Then, itong image na to, i-link natin siya ulit. Press Ctrl K. Saan siya pupunta? Sa slide number 3. Diyan siya pupunta. Then, click OK. And itong image na ito, si Emilio Aguinaldo, pupuntahan niya slide number 4. Okay, so dito sa hyperlink pala, mayroon ditong 4 na options. Dito lang kayo pupunta sa place in this documents. Then, press enter nyo lang. Okay, so now, pag kinlik ito, mapupunta siya dito. Next step, dahil na-link na natin itong tatlong image, punta tayo dito sa second slide. Select this image, then press Ctrl K. Pag kinlik ko itong image na to, babalik siya sa slide 1. And click OK ulit. Punta tayo sa slide 3, select this image, Ctrl K ulit, slide number 1 pa rin para bumalik siya. And the last slide, click nyo yung image, click Ctrl K, and select the slide number 1. Then click OK nyo. So, ganun lang po siya. Then, after po nyan, select all the slide, and click the transition menu, and select the morph. Okay. So, after nyan,
punta tayo sa slide 1. Pag pin-review natin ang slideshow natin, ganyan po ang lalabas. Kung mapapansin nyo, pag tinapat ko sa bawat picture, ang mouse ko nagiging kamay. Pag hindi ko naman siya tinapat, nagiging cursor. Okay? Ibig sabihin, may link po yan. Pag kinlik ko po itong si Emilio Aguinaldo, pupunta po doon sa information ni Emilio Aguinaldo. Pag dito ko po itapat ang mouse ko, wala pong nagiging mouse cursor lang po siya. Pag binalik ko sa picture, nagiging kamay na po siya. Ibig sabihin, naka-hyperlink. At pag kinlik ko yung hyperlink, babalik ulit sa main menu. Click ko po yung kay Jose Rizal. Papasok po sa kanyang information. Pag kinlik ulit yung image, babalik po siya. And kay Andres Bonifacio ulit, papasok po siya at babalik din po. Kung mapapansin nyo, ang morph transition, mas pinapaganda niya ang inyong ginawang link or hyperlink presentation. Simple hyperlink, simple slideshow lang, pero using the morph transition technique, mas napapaganda niya ang flow ng inyong presentation. Sana may natutunan kayo sa channel na ito at sa presentation na ito, and doon sa patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe para yung iba ay makatulong din sa atin. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.